Alam ni Maria na kahit gaano kaganda ang kanilang plano, bilang tao, higit na mas maganda ang plano ng Diyos. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari. Paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki. Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At nasa ika-6 na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos. Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. at nilisan siya ng anghel. Isang magandang araw mga kapatid, nawa ang sumaating lahat. Narinig po natin ang pagtalima ng ating mahal na Birheng Maria sa plano ng Diyos. Malapit na silang ikasal noon. Naalala ko noong malapit na kaming ikasal ng aking misis na si Ma'am Apple. Lahat nakaplano na. Pati yung magiging pangalan ng aming magiging anak, nakaplano na. Maganda ang plano. Ganon din ang aking inaasahan dito sa ating banal na ebanghelyo ngayon. Kasi malapit nang ikasal si Maria at si Jose. Mayroon na silang mga sari-sariling plano. Pero iba ang plano ng Diyos para sa kanila. At yun nga, magdadalang tao si Maria. At alam na natin ang nangyari. Ang hirap nung hindi yung plano natin yung matutupad. Parang bilang tao, ako, kapag hindi natutupad yung plano ko, parang ang hirap tanggapin. Pero kung ipapaubaya natin sa Diyos, katulad nitong nangyari kay Maria, maganap nawa sa akin ayon sa iwika mo. Grabe yung pagpapaubaya niya talaga sa Panginoon. Kasi alam ni Maria na kahit gaano kaganda ang kanilang plano, bilang tao, higit na mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya sa ating buhay, maaaring hindi man tayo natutupad sa ating mga plano, subukan natin na isaalang-alang natin ang plano ng Diyos. O kasama nating magplano ang Diyos. Sabihin natin, Panginoon, ito po ang aking plano. Nawa po, samahan nyo kami sa aming magandang plano upang hindi kami maligaw. Mas maganda po siguro yun, yung ipinapasaubaya natin sa Panginoon ang pagpaplano. Marami tayong pwedeng gawin na kasama natin ang Diyos na hindi tayo magkakamali ayon sa kalooban mo. Ganun lagi ang pinakamagandang plano. Hindi kasi maiiwasan ang papasok sa atin ay pride, ang papasok sa atin ay kahambugan. Yun yung mga pumapasok sa mga plano natin kung bakit nagkakaroon ng antala. Subukan natin ng magpakumbaba. Kalimutan natin yung mga pansariling kagustuhan. Ipaubaya natin sa Diyos lahat. Ang lahat ng pangyayari dito sa mundo ay nababasa na natin lahat sa Bible. So, yung mga sumusunod sa plano ng Diyos, sila yung sa bandang huli ay nagtatagumpay. Unti-unti lang, unti-unti. At kung sino naman yung mga mapangmata, pagsamantala sa kapwa, sila yung sa bandang huli ay ibinabagsak ng Panginoon. Basta sumunod lang lagi tayo sa plano ng Diyos. Huwag tayong magmadali. Ipaubaya natin sa Kanya ang lahat ng ating mga gagawin. At ipagpasalamat, anuman ito, anuman ang mangyari, ipagpasalamat natin, ialay natin sa Panginoon.
Kung tutuusin si Maria, pinaglihing walang kasalanan yan, talagang napakabuti ng taong ito. Pero kung sa mata ng tao, sasabihin, nagbuntis ng walang ama, di ba? Kaya pinanindigan ni Jose para hindi siya mapatay. Isang malaking problema yun dahil delikado ang buhay ni Maria na mapatay sa kabila ng kanyang kabutihan. Ganun yung nangyari sa kanya. Pero hindi natin alam, hindi alam ng maraming tao na ito'y biyaya. Ito'y biyaya, malaking biyaya pala ito dahil ito'y plano ng Diyos. Hindi siya basta magiging ina ng mga tao lang. Siya ay magiging ina ng Diyos. Napakaganda po, napakahiwaga talaga ng buhay. Kaya masasabi ko lang talaga, life is beautiful. Keep on loving. Sumunod po lagi tayo sa plano ng Diyos. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay ang kaligtasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng pag-awan, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y pumintig sa bawat nanak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-aaway, doon'y walang ulilat na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sa